sabihin ko lang ulit sa inyo, baka ngayon lang kayo nakapunta sa channel natin. At nag-aquarium po ako sa Pilipinas pa lang at nga nag-migrate nga kami dito sa UK at syempre hindi ko naman naiwan yung hobby kasi napakagandang hobby. Kaya ito, meron tayong tank na 9 gallons or Hello guys! Ito dumating yung ating package from Amazon. Ito yung gagamitin kong fertilizer para dito sa ating 9 gallon flubal tank na merong laman siyang Java Fern. Before po ako maglalagay ng ating liquid fertilizer, nag-water change muna po ako. Gaya po ng dati, 20% po ako mag-water change within a week. So kung nag-water change po ako ng Tuesday, ngayon pong Friday, magwa-water change din ako. Kaya 20% din yung babawasin ko. All in all, in a week is 40%. Ginagawa ko lang pong ganun para at least hindi drastic yung pagbago ng temperature ng tubig natin tsaka yung parameters ng tubig natin. Yan. At ang water conditioner na ginagamit ko nga po pala ulit dito, yan po yung Flubal water conditioner na may herbal extract siya na magko-coat do sa isda para less stress siya pag during water change natin. Meron pa rin tayo nitong API Quick Start. Yan yung beneficial bacteria in a bottle. Naglalagay pa rin ako niyan kada water change. And then, ito yung ating pagkain. Flakes lang siya. Flakes na fish food siya. Yan, I love fish yung tatak niya. Mura lang naman yan dito. At yun nga, later on, I will see if magkakaroon din ako dito ng pagkain na live food. So later on, balita ako lang din sa inyo. So tapusin ko na muna po yung pag-water change. Then, tignan natin, discuss natin tong TNC Complete Aquarium Plant Nutrient. Nakatapos na po tayo mag-water change at nakapagpakain na rin po tayo ng ating isda. So 3 plati lang po to, 2 babae, 1 lalaki. Sabihin ko lang ulit sa inyo, baka ngayon lang kayo nakapunta sa channel natin. At nag-aquarium po ako sa Pilipinas pa lang at nga nag-migrate nga kami dito sa UK at syempre hindi ko naman naiwan yung hobby kasi napakagandang hobby. Kaya ito, meron tayong tank na 9 gallons or 37 liter na flubal tank. Na starter kit siya, all-in-one na siya na may filter sa likod na at yun na, gagamitin nyo lang, isasaksak nyo lang, may kasama na rin siyang ilaw. Maganda na rin yung ilaw niya para sa low-tech plants. At pagka mag-high-tech plants kayo, syempre, pwede kayo naman magdagdag pa ng ilaw nito. Yan. So, discuss na yung pala natin. So, para at least mabilis na lang din, diretso na tayo dito sa binili natin liquid fertilizer. So, para magka-context na lang yung ating vlog at para mas maganda yung discussion natin, i-compare ko siya sa Seek and Flourish na nagamit naman natin dito sa Pilipinas. Na konti lang naman yung mga vlog pa natin dito sa channel, balik-balikan nyo na lang din. Yan. At para at least ma-google nyo yung Seek and Flourish kung interesado din kayong gamitin yun kasi isa sa pinakamagandang plant fertilizer yun, liquid, kahit basta yung product nila, believe talaga akong ganda ng product nila. So, i-compare natin yung nutrient content nito dun sa Seekem brand. Yan. So, ito is macronutrients to. So, ito, meron tong NPK and kasama na ring trace element at may konting iron at magnesium. Yung Seekem Flourish, ganun din siya. Macronutrients na meron ding iron, magnesium at trace elements. Ang pagkakaiba lang nun, tsaka dito, ito ang taas na ng NPK content nito o yung macronutrients ito. Ang Seekem Flourish, yung flourish na mababasa nyo sa bottle, point something % lang yung NPK nun, yung nitrogen, phosphorus, potassium. But here, ang NPK level niya is nitrogen is 1.5% na. Ang kanyang phosphorus is 0.2% and ang kanyang potassium is 5% na. So, i-compare nyo agad yung sinabi kong level ng NPK nito dun sa Flourish. So, ngayon, i-compare ko pa ulit siya sa Seekem product. Alam niyo ang Seekem, meron silang mga stand-alone na nutrients eh, 'di ba? Meron silang Seekem nitrogen, Seekem phosphorus, and Seekem potassium. So, nabanggit ko nga 1.5% ang nitrogen nito. Yung Seekem Flourish nitrogen, ang nitrogen content nun is kapareho nito 1.5%. Kaya natutuwa naman ako, 1.5 na agad siya. But, ang difference ng Seekem nitrogen, meron siyang 2% soluble potassium. So, 2-in-1 yun. Pagka bumili ka Seekem nitrogen, bumibili ka rin ng 2% soluble potassium. Kaya pagka nag-dose kayo, nagdo-dose din kayo ng potassium sa inyong mga halaman. Yan. So, bakit kaya sila nag-add ng 2%
ng potassium. So, di-discuss ko rin para added information. Next, phosphorus, 0.2%. Dito, 0.2% ang phosphorus niya. Ang Sechem phosphorus, 0.3%. So, 0.1% lang yung difference niya. Which is, para sa akin, not that big naman. Kaya maganda na yun siya. Meron tayong 0.2% ng phosphorus. But, again, the difference, so, siguro medyo na, ano nyo na, di ba? Meron yung soluble potassium na 2% din. So, 2-in-1 din yung Sechem phosphorus. Next is potassium, 5% to, solid, na 5% concentrated. Yung Sechem na potassium, yung standalone nilang 5% potassium yun, na concentrated din. So, balik tayo din sa potassium. Bakit kaya sila nag-add ng potassium? Kasi, based on my experience, disclaimer lang ako, I'm not an expert. Experience lang. Based on my experience, ang halaman kasi, mostly, ang mapapansin nyo talagang deficiency niyan is nitrogen and potassium. Pagka nitrogen deficient, at meron nga tayong video dyan na, yung sa Sechem nitrogen, tingnan nyo yung video natin doon, na nag-example ako ng anubias na nag-yellowing yung kanyang leaf. Pagka nag-yellowing ang leaf, ang indication nun, nitrogen deficiency. Pagka naman nagkaroon ng browning and nagkabutas-butas yung leaf, which is mas malala compared sa nitrogen deficiency para sa akin, in my experience lang, kasi ang pangit lalo talagang tignan yung ganon, is potassium deficiency. Kaya sila nag-a-add ng potassium. Kasi mostly ang halaman, malakas kumain ng potassium. And yun na nga, ang anubias, nagkaroon ng potassium deficiency tsaka nitrogen deficiency, irreversible. Gawin nyo, tanggalin nyo na lang kasi kahit anong pang feed nyo ng nutrients doon na bibigay ng halaman doon sa leaf na nagkakaroon ng deficient na yun, hindi na babalik sa green. Kaya tanggalin nyo na lang para for a new growth. But, case-to-case basis, yung halaman. Ang Java fern, kaya nga gustong-gusto ko to, pinaka-paborito ko tong epiphyte plant. Sorry, nag-PFF ko, nagkakaiba, nagkakamix. Kasi nakapag-alaga na tayong Java fern, nakapag-alaga na tayo ng Busipelandra, nakapag-alaga na tayo ng anubias. Ang Java fern, ang mechanism nito to survive is mag-produce siya ng baby plant pagka nagkakaroon siya ng nutrient deficient. Wag lang yung sobrang nutrient deficient para magkaroon siya ng yellowing talaga ng leaf tsaka yung magkabutas-butas at mag-browning siya ng leaf. Pagka siya nagkaroon ng deficiency, yun makikita nyo. Hindi ko lang ma-zoom Ayan meron siyang baby plant na i-produce dun sa kanyang leaf. So, no need naman na tanggalin. Kusa lang naman na pabayaan nyo lang yung leaf niya. Tapos, yun na, tuloy-tuloy lang naman lalaki yung halaman niya. Kaya, need talaga ng fertilizer ng halaman. Kaya mapapansin ko rin na nagkakaroon ako ng deficiency pagka nagkakaroon ng ganun yung ating Java fern. Yan. Kasi, ang way of propagation ng Java fern natin is yun nga, mag-produce siya ng baby plant sa kanyang leaf or hahaba yung rhizome tapos tuloy-tuloy lang siya mag-leaf. Yan. Next is yung other elements nito or other nutrients nito, meron na siyang trace element. Yung Sechem flourish ang nakalagay, may trace element din yon. Yung meron pa silang stand-alone na Sechem trace. So, sinulat ko kanina baka kinuha lang nung anak ko kung saan ko lilagay. Meron siya ng copper, boron, zinc, molybdenum yata yung MO basta ganun yun, something na ganun yun Tsaka meron din siyang manganese, yan. Yun, trace element, which is kailangan din talaga ng halaman at importante yun sa halaman para makapag-survive sila, mas maganda yung yung mga leaf nila, mas green, kung kailangan mas green. Kung meron kayong mga red plants, mas magiging red siya kasi kailangan talaga yung mga trace elements. Yan. And then yung iron, ito malaki pagkakaiba. Yung iron is ganito muna. Sa flourish muna, Sechem flourish. Yung flourish may point something na iron yon. Ito rin may point something na iron lang dito. Ang iron nito is 0.08. Bakit napakalit lagi ng iron pagka sa macronutrients? Kasi ang iron, mahirap i-mix yan sa other elements o other nutrients. Hindi siya compatible. Kaya kung mapapansin nyo, yung Sechem, meron siyang stand-alone na Sechem iron or any other brand, meron talaga silang stand-alone na iron. Na 1% yun sa Sechem, sa Sechem iron 1% yun, yung stand-alone nila. Ito,
ang comparable ng iron nito is yung lang doon sa Seek and Flourish na point something % lang. Although, kukulangin tayo ng iron later on for sure dahil dadami yung halaman pag lalaki or marami na talaga kayong halaman from the start pa lang. Kung gagamit kayo macronutrients, samahan nyo na agad ng iron. For sure, magkaka-deficient sa iron pagka maraming kakain ng nutrients. Yan. So, ang bili ko dito, 1 liter to, is 15.99 pounds. So, mura na to kasi around 1,000 pesos lang, 1 liter na siya. Tapos yung dosing niya pa is napakaganda, napakatipid kasi concentrated siya. So, dose, basahin natin, 1 ml per 10 liters of tank water per week. So, 1 ml lang siya per 10 liters. So, 9 gallon tank, ang 9 gallon tank is 37 liter. So, sa 30 liters lang natin, 3 ml lang ang kailangan nito. So, pero idodose ko ba ito ng 3 ml? So, may 7% pa, di ba? O gawin na lang natin 40 ml to. 40 liters kunyari, 37 liters, konti lang naman, di ba? 4 ml ba tama ba? 4 ml ba ang ilalagay ko dito? Yun, tama. 4 ml ba ang ilalagay ko dito? Hindi po 4 ml ang ilalagay ko dito sa ating 37 liter na hindi yung 1 ml per 10 liter kasi ang bubuhayin lang natin plant is napaka-konti, Java fern lang. At parang common sense lang din. At yun na, disclaimer lang din based on my experience lang. Pagka kasi sinunod ko talaga yung dosage nito na 1 ml per 10 liters ng tubig. So maglalagay ako parang 4 ml dito. Hindi kayang ubusin yung nutrients na ilalagay natin nung Java fern. At ang for sure na mangyayari sa atin, 100% talaga kung magkakaroon tayo ng algae bloom. Dahil magkakaroon tayo ng overlagay ng nutrients. So, pasensya na po at kukuha po ng juice yung anak ko. Show your juice. Yan, juice. O sige, I'll give you juice. Wag mo muna ibaba. Yan, kasi magsishake yung camera. I'll give you later. Yan. So, yun po. Yun, ganun lang po yung gagawin ko. So, ang idodose ko lang dito, imbis na 3 ml, mga 1.5 lang. Half ko lang. Tapos from there lang ako mag-start, bali yun yung parang control ko. Para at least makita ko kung hindi ba ako mag-algae bloom or sufficient na ba yun para sa aming halaman. So bagong bili ko lang po to. So ano lang naman, di ba? Basic lang naman. Walang naman ako 1.5 ml. May measurement siya dito. Ang pinakamarami niya is 10 ml. Kasi 1 liter to, for sure, ginagamit to sa malalaking tank. Meron kasing mas maliliit nito. Bumili lang ako ng marami na para mas makakamura lang ako pagka yung malaki na yung binili ko. Oh no, don't touch it anak. Baka bumagsak yung camera. Yan. So ganun lang po. Yan. So salamat nga po pala sa pagnood ulit sa vlog. Pasensya na po at ngayon lang po ako ulit nakagawa ng video. At yun nga, nandito na kami sa UK at tinuloy ko lang po yung hobby namin. At kasi napakagandang hobby po, nakaka-relax po talaga makakita ng isda. Tapos yung alam niyo yung tunog din ng tubig sa loob ng bahay, maganda rin eh. Yan. So keep safe po sa Pilipinas. Up to the next vlog natin. At ang next vlog ko siguro para dito sa ating liquid fertilizer nito is reviewing ko na kung effective ba siya. Ingat po kayo dyan.